Hi Sheila, I'm happy na nakipagkita ka sa amin. Have a seat. Nakangiting sinalubong siya ni Marga. Kaninang umaga ay tumawag ito sa kanya para ayain siyang makipagkita sa mga ito. Tatanggi sana siya, ngunit sinabi nito na para daw sa foundation at sa charity na napili niya ang kanilang pag-uusapan. She has no choice but to come. Thank you. Tipid siyang ngumiti. Naroon ang iba pang mga kandidata na kaibigan ni Marga, and they are all throwing glance at her. Minsan pa'y nagbubulungan. Well, you want to get anything? Tanong ni Marga sa kanya. No, I'm okay. So anong pag-uusapan natin? Balik tanong niya sa mga ito. It's 12 noon, pero pusturang-pustura na ang mga ito. Bawal yatang hindi nakaayos sa grupo ng mga ito. And they are all wearing expensive jewelries and carrying designer's purse. Habang siya'y naka-tattered jeans lang, checkered na polo na may itim na blouse sa loob, and her ever-reliable white Converse sneakers. She looks so out of place sa grupo ni Marga. Well, there will be a party of the charity na napili mo, which is the local DSWD of our town, hindi ba? So we planned a surprise for the kids. We have here papers na pagbubunutan natin para maging character natin for that day. Go ka ba? Inilabas ni Marga ang isang bowl na may lamang maliit na papel at kinalog iyon. Ganun ba? That sounds so good, Marga. Sige, go ako dyan. Bubunot na ako, ha? Masayang sabi ni Sheila. Kahit pala may kaartehan ng mga ito, mabait din naman pala mga babae when it comes to charity. She picked one. Oh, anong nabunot mo, Sheila? Tanong sa kanya muli ni Marga at inabot sa iba pa mga papel para makabunot ang mga ito. Pinakita niya rito ang nabunot. Ngumiti ito at makahulugang tinapunan ng tingin ng mga kasama. Okay, kami na ang bahala sa costume. Just come in time. Bukas na yan ang hapon, ha? See you all, girls. Yun lang. At nagkanya-kanya na sila ng uwi. Kinabukasan ay maagang nakarating si Sheila sa venue. Tinawagan siya ni Marga na mauna na. Susunod na lamang daw sila. Napangiwi siya nang makita ang costume na susuotin niya. Magiging isa siyang mascot na palaka ngayong araw. Sa tingin niya ay napakabigat niyon. Baka nga mas mabigat pa sa kanya. Halos 95 pounds lang siya. Carry lang yan, Sheila. Para sa mga bata. Sigurado naroroon si Liam. Magugulat yun. Napangiti siya sa naisip. Matapos siyang tulungan ng isa sa mga wardrobe staff na naroon, ang costume ay lumabas na siya sa dressing room. Dala niya ang kanyang cellphone sa loob ng suot na mascot. Nagulat pa siya nang makita si Nicholas na nasa kaparehas din na lugar. Naisip niyang lapitan ito. Siguradong magugulat ito kapag nalamang siyang nasa loob ng mascot na yon. Hindi nga siya nagkamali dahil gulat na gulat ito nang kinalabit niya. Ha, bakit? Gustong matawa ni Sheila sa reaksyon nito. Parang batang natakot. Hello, Nicholas. Ako to, si Sheila. Sabi niya, na parang nag-i-echo ang kanyang boses sa loob. Sheila, bakit ganyan ang ayos mo? Takang tanong ni Nicholas nang mabusesan siya. Cute ba? Para to sa party sa charity na pinili ko eh. Ayos ba? Cute ba ako? Aniya. Sumayaw-sayaw pa siya sa harapan ng lalaki. Nicholas can't help but to laugh. May isa kasing palaka na sumasayaw sa harapan niya. Paanong hindi ka matatawa? Cute ka nga dyan, pero... Napatigil siya sa pagsasalita nang marinig niyang may tumunog na cellphone. Kay Sheila pala iyon. Sinagot ng babae ang tawag, habang iniisip naman ni Nicholas kung hindi ba ito nabibigatan sa suot na mascot. Sige, papasok na ako, okay. Narinig niyang sabi ng babae sa kausap sa cellphone. Pagkatapos ay humarap sa kanya ang dalaga. Sige, mag-i-start na pala yung party. Mauna na ako, ha? Tumakbo na ang dalaga bago pa siya makapagsalita. Pero napatigil ito dahil yung pinto papasok sa loob ng venue ay yung parang sa LRT. Kailangan magpasok ka ng card para makapasok sa loob. Ngunit kahit pa may card si Sheila, sigurado siyang hindi siya makakapasok dahil masyadong malaki ang suot na costume. Paano ba to? Malilit na ako. Puno ng pag-aalalang bulong ni Sheila sa isip.
How can she not anticipate this thing? Binigyan siya ng card ni Marga kahapon. Dala naman niya iyon. Dangan lamang ay nasa bulsa niya. Paano niya maipapasok ngayon yon sa harang na ito? Kinailangan pa niyang alisin muli ang buong costume. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang magulat siya nang may biglang bumuhat sa kanya. Itinawid siya nito sa kabila. Nang naibaba na siya, she turned to check kung sino ang bumuhat sa kanya. Si Nicholas. Nicholas, thank you ha? Pagpapasalamat na lamang ni Sheila na may suot siyang costume kundi baka nakita ng lalaki ang kanyang pamumula. Don't mention it, Miss Frog. Galingan mo ha, fighting. Itinaas nito ang isang kamao para sumenya sa kanya. And she thinks it's effective dahil lumakas ang kanyang loob dahil sa ginawa ng binata. Fighting! She copied his hand gesture bago tumakbo at muling kumaway dito. Pero napakunot ang noo ni Sheila nang makapasok sa venue. Muli niyang tinignan ang phone to check if tama ba ang address na binigay sa kanya ni Marga. Tama naman. Pero bakit hindi mukhang charity party ito? Bagkus mukhang formal party. Lahat ng tao ay naka-formal dress. Ang mga lalaki ay naka-Amerikana o nakabarong, habang ang mga babae ay naka-gown. May nakita siyang isa pang mascot na nakatayo naman sa mga bata ng DSWD, na pawang mga nakamagagandang damit. Hinanap ng mata niya si Liam, and there she saw him in white long sleeve. May bow tie din ito sa liig. Nakita niyang papasok sa venue si Marga at ang mga kaibigan nito, at ang kani-kanilang mga asawa. And they are all wearing formal gown. Kung ganun, niloko lamang siya ng mga ito. Tinapunan siya ng tingin ng mga ito at naghagikikan. Lalapitan niya sana ang mga babae, ngunit nagsimula na ang programa. Napagpasyahan na lamang niya na mamaya na lang kumprontahin ang mga ito. Anyways, wala namang makakakilala sa kanya sa ayos niyang iyon. Pinag-usapan kung magkano ang nalikom ng foundation. Pinasalamatan ng mga sponsors, and Pablo is one of them. Ang totoo, ang asawa niyang may pinakamalaking contribution sa lahat. Napangiti si Sheila. Pablo could be anything, but he is very generous. Pagkatapos ay kumanta ang mga bata sa DSWD. Hindi maiwasan ni Sheila na maiyak sa loob ng mascot habang pinagmamasdan niya si Liam. Ibang-iba na talaga ang itsura ng bata, and looks like he gained more confidence. Mamaya ay lalapitan niya ito upang kamustahin pagkatapos ng programa. Ang sumunod ay ang pagtawag sa mga nanalo sa pageant. Ang mga runner-up kasama ang mga asawa na nagbigay ng kani-kanilang mensahe sa mga misis nila. Ang iba ay bigay ng mga awitin ng pag-ibig para sa mga babae. She smiled. Nakakakilig siguro pag kinakantahan ng asawa. Naisip niya. Hindi pa kasi niya iyon nararanasan. Well, of course, maliban sa kanyang itay at sa kanyang best friend na si Kyle. Nagulat pa siya nang biglang tawagin ang kanyang pangalan bilang nanalo sa Ginang San Ignacio. Hindi malaman ni Sheila ang gagawin. Lalapit ba siya? Baka mapahiya lamang niya si Pablo. Sa huli ay napagpasyahan niyang palihim na lamang na umalis sa party. Excuse me, nandito si Mrs. Sheila De Leon. Natigilan siya nang marinig ang boses ni Marga. Napatigil tuloy siya sa paglabas. Eksaktong nasa bandang gitna na siya. Nandito siya? Where is she? Tanong ng host. From afar, puno ng pag-aalalang pinagmasdan ni Nicholas ang mascot na palaka, na alam niyang si Sheila ang nasa loob. Kanina ay gusto niyang itanong kung bakit ganoon ang itsura, gayong formal party iyon. Pero nawala na siya ng pagkakataon dahil nagmamadali ang babae. Well, Mrs. Sheila De Leon is none other than this frog. Taas ang kilay na lumapit si Marga sa mascot na palaka at bigla-biglang hinila ang headdress na nasa ulo ng babaeng kinaiinisan. Hindi niya matanggap na natalo lamang siya ng katulad nito. Kaya naman plinano niya at ng mga kaibigan niya na ipahiya ito. And she thought, nagtagumpay sila. Sigurado siya, wala nang mukhang iyaharap ang babae sa lahat pagkatapos nito. Pagkatapos nitong maging palaka. Bulungan ang lahat ng tuluyan ng maalis ang nakatakip sa mukha ni Sheila. May ibang hindi napigilan na tumawa.
Maging si Mayor Suarez. Hindi naman malaman ng dalaga ang gagawin. Serves you right. Feeling ka kasi. Akala mo ka-level mo kami. Bulong sa kanya ni Marga. Tatakbo na sana si Sheila palabas, lalo nang makita niyang pagkagulat sa mukha ni Liam at tila lalapit sa kanya. Ngunit dahil na rin sa pagkataranta at bigat ng palaka, ay natumba siya sa lapag. Lalo tuloy lumakas ang tawanan ng mga tao. Si Nicholas naman ay maagap na tumayo upang daluhan sana ang babae. Only to get stunned. Maging si Marga ay tila natigilan sa kinatatayuan. 10 lahat ng tao na nasa loob ng venue na yon. Nasaktan ka ba? Hilam sa luha na nag-angat ng tingin si Sheila sa lalaking nagsalita. Si Pablo, ang asawang naroroon. Lumuhod ito at niyakap siya. When she rested her head on his chest, tila lalong naiyak ang babae. Her safe place, her knight in shining armor, nandito na siya. Tinulungan siyang makatayo ng asawa. Siya namang paglapit ni Liam at buong higpit siyang niyakap. Ate Sheila, ikaw pala yan. Bakit kanila inaaway? Parang lalong gustong maiyak ng babae nang makita na umiiyak din ang bata. Don't worry, Liam. Okay lang si ate ha. Stop crying na. Pag-aalo niya sa batang lalaki. May humaplos naman sa puso ni Pablo habang pinagmamasdan ng dalawa. His wife, nasaktan at lahat-lahat, ibang tao pa rin ang iniisip. Nagtiim ang kanyang bagang. Hinawakan niya ang mukha ng asawa. Sheila, you are the most beautiful frog. Kaya wag ka nang malungkot, okay? Aniya. She smiled, kahit pa may luha pa rin sa mga mata nito. Pablo wiped those tears, then hold and grab her hand. Her frag hand dahil suot pa rin ito ang costume. Come, we will show these people who you are. Hinila ni Pablo sa unahan ng misis, habang ang lahat naman ng tao ay tila natigagal sa kanyang presensya. Kinuha ni Pablo ang mikropono mula sa host, na parang natigilan din sa kinatatayuan. Whoever thought of that show, you know, making fun of my wife just because she is so innocent and kind. Napakahina mo. Yan lang ba ang kaya mong gawin para makapanagat ka ng iba? You! Itinuro ni Pablo si Marga na hindi na nakaalis sa pwesto nito. Just who do you think you are? You are calling yourself as a A-list, ha? Dream on. You will never be one of us. Isa ka lang na babae na ang habol ay pera. Gusto mo bang ipakilala ko sa iyo kung saan ka galing? Kung saan kayo galing ng mga kaibigan mo? Lahat kayo ng mga kaibigan mo ay mababa lang at kung saan lang nakuha. Lalo pat kung sino-sino sinasamahan ninyo. You can't be compared to my wife. Not even to a dog. De Leon, sumusobra ka na yata. Asawa kong kinakausap mo. And the last time I check, mayor ako ng bayang ito. Malakas na sigaw ni Mayor Suarez na lalong ikinasindak ng lahat. Si Sheila ay napakapit sa braso ng asawa, lalo na nang tila sa kanya nakatingin ang matandang lalaki. Pero tila hindi apektado si Pablo sa pagtaas ng tinig nito. He still remained cool. Sumusobra? Bakit hindi mo naisip yan nung pinagkakatuwaan ng batang-bata mong asawa ang misis ko? Wait, didn't I tell you the rule? Hurt Sheila and I will hurt you in 1,000 folds. And please, don't use to me your being mayor. If I were you, pagsasabihan ko ang asawa mo. Not unless gusto mong ilabas ko ang lahat ng baho mo. Malumanay na sabi ni Pablo sa mikropono, ngunit puno ng otoridad. Ang kanina ay matapang na mayor ay tila nabahag ang buntot nang marinig ang tinura ng lalaki. Pinagkuyom nito ang kamao at muling bumalik sa kinauupuan. Habang si Nicholas ay tila naaaliw naman mula sa malayo. Nakita na niyang magalit ang kanyang kapatid so many times. Pero ngayon lang siya siguro nakikisimpatya sa ginagawa nito. He would do the same kung siya ang nasa posisyon nito. And because tears of my wife is so expensive and worth more than $1 million, I am pulling off my donation from this foundation. I want my money back and be transferred directly to the DSWD local office under my wife's name. Yun lang, at hinila na niya ang kamay ng asawa, na lubhang nagulat din sa kanyang pinahayag. Yumuko pa ito ng mabilis kay Liam
at hinalikan sa pisngi ang bata. "Dadalawin na lang kita ha?" Bulong niya sa bata na tumango naman. Agad naman iyong nilapitan ng isa sa mga social worker ng DSWD at yumuko pa sa kanila ni Pablo at nagsalita ng pasasalamat. Ano ang kahihinatnan ng ginawa ni Pablo? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.